Simula nga po mga idol nang magtamo ng injury si Jimmy Butler at maagang umalis sa Game 2 ng Golden State, wala ngang ibang choice si Coach Steve Kerr kundi gumamit ng ibang mga players kagaya ni Jonathan Kuminga na pinaglaro nila sa unang pagkakataon simula nang mag-umpisa ang postseason, at dito nakapagtala agad siya ng 11 points, 3 rebounds, 2 assists sa loob ng 26 minutes. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin naman efficient ang performance nito dahil tumira lang naman nga siya ng 4 out of 12 sa field goal, at sa tuwing nasa loob ito, hirap ngang makasabay sa pisikalidad ng Houston Rockets. Hindi na rin naman niya kayang pahintuin o bantayan ang mga kanyang katapat, kaya medyo wala talaga sa rhythm ang kanilang batang player. Pero hindi rin naman ito nakapagtataka since kahit sino mang player ang mawawala ang laro kapag bigla-bigla siyang tatanggalin ni coach sa kanilang rotation. Simula nga po nang mag-click ang tandem ni Curry at Butler, napabayaan na nga nila si Kuminga na binangko nila ng ilang games, kaya kailangan nga nito ng ilang araw para makuhang muli ang kanyang rhythm kung gusto nilang makatulong ito sa Game 3. Samantala, lingid nga po sa inyong kaalaman, matapos ngang maipanalo ng Lakers ang Game 2, dediretso na nga sila sa Minnesota para naman sa Game 3 at Game 4. Pero bago pa magpatuloy ang serye, magkakaroon muna sila ng 2 araw na pahinga para makarecover ang ilang mga malalaro na merong injury. At alam nga ninyo na isa sa mga players ng Lakers na merong injury ngayon ay ang kanilang 6'10" big man na si Maxi Kleber. Kaya maaari nga po at marami ang nagtatanong kung makakapaglaro pa rin nga ba ito sa serye sa first round laban sa Minnesota. Well, base nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayon, wala pa rin naman inilalabas na saktong timeline kung makakapag o kung kailan makakapag-debut si Maxi Kleber. Sa ngayon, mas nakafocus pa rin ito sa recovery at pagpapakondisyon. Ngunit kung sakali mang makapasok ang Lakers, sinisigurado na nga ng team na sa second round ng playoffs, maaari na itong makapaglarong muli sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, hindi kagaya sa Game 1, mas naging competitive ang Miami Heat sa Game 2 matapos silang magkaroon ng pagkakataong makapag-comeback sana laban sa Cleveland Cavaliers at maidikit ang talaan sa huling minuto. Ngunit kahit gaanong effort ang ipakita nila, sa huli natalo pa rin sila 121-112, kung saan nasayang dito ang nagawang double-digit points ng kanilang 6 player na sina Tyler Hero na merong 33 points, kaya imbes na maitabla ang serye, nabaon sila sa 0-2 at sa pagbabalik nila sa home court para naman sa Game 3 at 4. At kahit man may pagkakataon silang maitabla ang serye sa 2-2 gamit ang home court advantage, mukhang malabo na rin namang magawa nila ito, lalo pat ipinakita rin naman ang kanilang best performance sa first 2 games, ngunit hindi ito nagtagumpay, kaya mahihirapan talaga silang maipanalo ang susunod na 2 laro.